Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So ayan guys, titignan natin kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon. Okay? Kanina po ba itong love reading spirit guide? So guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako. Then, papollow na rin po sa ating Facebook page. Okay. Kanina po ba itong love reading? Meron tayong reflection. Oh, nagmi-mirror kayo ng person mo sa isa't isa, no? Kung ano yung iniisip mo, yun din yung naiisip niya. Kung ano yung nararamdaman mo, ganun din siya. Kung sa tingin mo is parang binabaliwala ka niya or hindi niya natutuparin yung mga pangako niya sa inyo. Kasi marami siyang sinabi sa inyo. Okay? Parang nag-i-expect ka pa rin. Kumbaga parang nag-aantay ka pa rin sa mga pangako na yan. Okay, ayaw gumalaw ng ating pusa. Ilawan lang natin, guys. Ayan. So, ayan. Nabili ko lang yan, guys, sa Shopee. Solar po. Itong pusa na to. Kailangan mo lang siyang ilawan. Para umandar. Okay. So, balik tayo sa ating reading. Ayan, kung makikita nyo, meron kasi ditong siguro nag-propose or nangarap na kayo, no? Parang, yun yung inaantay mo ngayon. Nasaan yung mga pangako mo? Parang ganon. May kanta yun, di ba? Nasaan yung mga pangako mo nung sinusuyo ka pa niya, di ba? Nung nililigawan ka pa niya, or nung nagpapaligaw pa siya sa inyo, guys. Pwedeng nawala na yun lahat, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. Okay, reflection. Four of Flutes. May pag-aantay. Nakikita ko mukha nag-aantay rin sa inyo yung person mo. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay, so meron tayong the producer. Okay, so nakikita ko guys, medyo mataas yung pride nyong dalawa, no? Ganon din yung person mo. Kung ikaw mataas yung pride mo, ganon din yung person mo. Kasi pinaglalaban niya dito yung tama siya. So, nakikita ko ngayon sa person mo na, yun nga, since pinaglalaban niya na tama naman siya sa kabilang banda. And, parang binibigyan kanya ng leksyon ngayon, no? Na parang, kailangan learn your lesson. Parang ganon. Parang matuto ka sa kung ano man yung ginagawa mo sa kanya. Okay? Na parang hindi lang dapat laging ikaw yung tama. May tama din naman din daw siya rito. Yun yung pinapakita sa akin dito. Yan, parang bali-balitad yung card natin. Okay? So, titignan pa natin. Siguro iba sa inyo nakonta kayo ngayon. Hindi kayo nag-uusap. May tampuhan. Iba sa inyo guys, pwedeng kayo pa rin. Pero hindi lang kayo nag-uusap. No? May tampuhan lang dito, guys. Tignan natin. Parang maliit na bagay lang naman yung pinag-awayan. Yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Pero, parang sa inyo, malaking bagay na yon, no? Kung sa tingin ng person mo, is wala lang yon, parang isip bata ka lang, ganun yung dating sa kanya na parang nagpapakaisip bata ka lang, napakababaw mo. Parang, hindi niya kasi guys nararamdaman, no? Hindi niya nararamdaman kung ano yung hugot mo sa buhay. Hindi niya alam kung ano yung pinagdadaanan mo, ano yung kailangan mo. Syempre, kailangan mo dito guys ng moral support. Hindi mo nakikita sa person mo. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide.
Okay. The rose ceremony. Alam mo, pinagmamalaki nga ng person mo dito na sa dinami-dami na nagkakagusto sa kanya, sa dami-dami ng nililigawan niya or pwede niyang ligawan or pwede mong ligawan or manliligaw niya. Ikaw yung pinili niya. Kasi nakikita ko mukhang may tsura yung person mo, pero ikaw yung pinili niya sa dami. Sa dami nun. Ayun, ang dami nag-aantay sa person mo as in pila-pila. Pero ikaw yung pinili niya. Isa siguro to guys sa mga pinagtatalunan nyo na parang ang dami kasi nagkakagusto sa kanya. Isa dito is selos, no? Hindi na kinakaya yung selos na parang, bakit mo pa kasi na-entertain? Parang ganun. Bakit mo pa kasi ikaw nagpapaligaw? Siguro yung dating sa person mo, no? Na parang wala naman sa kanya yun eh. Friendly lang talaga siya. Tapos ikaw, silosa. Bakit na-entertain mo yan? Parang ganyan. Bakit hindi mo yan iwasan? Alam mong hindi dapat, no? Pero kasi, yung nakikita ko dito si person mo, parang wala lang sa kanya yun. Wala sa kanya yun. Friendly lang talaga siya, guys, no? Medyo distracted kasi hindi kanya masyadong iniisip din. Pagdating sa ganitong bagay, iniisip ka niya dahil mahal ka niya, hindi dahil tama ka sa pinaglalaban mo. Parang ganun. Ang dating kasi sa kanya, ang babaw mo. So, kung ano man to, feeling ko walang emotional intelligence itong person mo. Parang isip bata, hindi niya alam na hindi niya dapat ito ginagawa. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong the cocktail party. Okay. So guys, yung pinapakita sa akin dito parang may celebration na magaganap dito. Ayan, basa yun na mesa ko. Parang may celebration. Baka may magbe-birthday sa inyo. Magbe-birthday ka ba? Virgo ka ba? Or pwede siya yung magbe-birthday. Yan yung pinapakita sa akin dito. So, siguro bigla mo lang din naalala na mag-birthday siya. Ano bang plano niya? Imbitahin ka ba niya? Or pwedeng birthday mo. Ano bang plano ni person? Mag-i-invite ba siya? Or ikaw yung mag-birthday, no? What I mean, mag-birthday ka, so kung iimbitahin mo ba yung person mo, pwede nag-expect siya. Sabi ko nga guys, nagmi-mirror. No? Kung iniisip mo, ganon din yung iniisip niya. Kung yung nararamdaman mo, ganon din nararamdaman niya. So, medyo naguguluhan ako dun sa reading kasi ganon yung sistema. Okay, so guys, pwede nyo naman guys i-reverse yung energy. Okay, tignan pa natin kanina ko itong love reading. Feeling ko naalala naman niya yung birthday mo. Or iba sa inyo guys, pwedeng monthsary or anniversary. Meron tayong fantasy suit. Ayan. So guys, yung pinapakita sa akin dito, parang ang daming red flag, I know. Parang nagpapaka-professional. Siguro, labanan po ng mga matatalino, no? Feeling ko matalino kayo parehas ng person mo. So, kaya nga, mataas kayo parehas eh. Mataas yung ego. Malang nagpapakumbaba dito. So, anong nangyayari? Parehas kayong red flag dito. So, hindi ko din guys masasabing ikaw lang yung may mali. Hindi lang din yung person may mali. Both side talaga siya. Okay, ayan no. Pero mukhang masaya kayo pagka may mga magagandang nangyari sa buhay. Sineselebrate nyo siya. Pero pag may problema, hindi nyo kayang i-handle to, no. Feeling ko parehas kayong isip bata. Napaka-immature na tong relasyon na to. Okay, simpleng bagay pinag-aawayan. Big deal na siya guys, no. Na parang napakaraming rules nitong relasyon na to. So, parang saan na ba lulugar? No? Yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Saan na ba lulugar si person?
Saan ka na ba lulugar? Titingnan pa natin. Okay, kung natin ang isang card. Ayan, matagal kong hindi nagamit ang aking card na to. Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa sitwasyon na to? Kanina po itong love reading. Meron tayong blind. Ayan, no? Awkward, unknown, vision problem. So, siguro guys, magkasama kayo sa trabaho. Nagkikita kayo. May iba naman sa inyo guys, pwedeng sa school, or kung saan kayo guys madalas nagkikita. Kasi parang araw-araw pa rin kayo guys nagtatagpo, no? Okay, pwede naman guys magkasama pa rin sa bahay. May mga awkward moment, pero nagbubulag-bulagan. Yan yung pinapakita sa akin dito. Yung siguro to guys, parang tabingi yung card. May mga nagbubulag-bulagan. So, kung sa trabaho to guys, sinasabi nito ng person mo, wala sang choice, kundi talagang magkita kayong dalawa. So, nangyari, nag-iiwasan, nagbubulag-bulagan, kasi parehas kayong goal-oriented, no? So, wala kayong magagawa rito. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong robbery. Explosion, incaution, and unfairness. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang play safe si person. Oo. Kumbaga, parang ayaw niya masyadong isipin na parang ang dating, parang biktima ka. Ganon. So, ang nangyayari, guys, parang sinasabi niya siguro sa ibang tao na parang siya yung biktima. Parang masyado kang dominante dun sa relasyon. So, ang nangyayari guys, para kanyang sinisiraan sa ibang tao na sa halip na dapat pinag-uusapan nyo, ang nangyayari, kinukwento niya sa ibang tao. Tapos pag nakaharap ka, ang bait-bait niya na parang wala siyang kasalanan. Okay? So, yung nakikita ko rito guys, play safe si person. Masyado niyang pinoprotektahan yung kanyang sarili. Dito. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong marriage. Sweet love, couple, dependency. Ayan. So, yung pinapakita sa akin, guys, is involved dito ang marriage. Pwedeng kasal na kayo. Yung iba naman sa inyo, guys, is pwedeng nagpaplano kayo magpakasal kasi kagaya nga ng sabi ko, guys, may ine-expect ka. Marami siya pinangako sa inyo, guys, na parang nag-e-expect ka doon, no? Parang iniisip mo na maayos siyang maging partner. Ayan, no? Sobrang excited nga kayo pagdating sa future niyong dalawa. Kumbaga parang marami na kayong plano. Tignan pa natin. Meron tayong libation, donation, free religion. Okay. So, guys, yung pinapakita sa akin dito is parehas kayo or pwedeng siya masyadong maka-Diyos, relihiyoso, siguro masyadong conservative yung pinanggalingang pamilya ng person mo. So, siguro may mga bagay na tinatago siya, issue yung dalawa na parang ayaw niyang iparating sa pamilya kasi nga masyado silang private, no? Ayaw nila ng mga issue. So, kung ano man yung issue yung dalawa, guys, gusto niyang ilabas dun yung pamilya niya, no? Or gusto niyang ilabas yung issue niyo dun sa, gusto niyang ilabas yung pamilya, yung, paano ba? Gusto niyang ilabas dun sa relasyon niyo yung pamilya niya na parang ayaw ka sigurong ipakilala, ayaw niyang ma-involve ka sa family or basta masyado siya nagiging distant. Ang nakikita ko rito, masyado niyang inaaral yung sitwasyon. Pag matured ka na siguro or
okay na is parang doon na siya guys gagawa ng hakbang next step pagdating doon sa relasyon nyo. Kasi yung pinapakita sa akin guys is parang hindi pa siya totally sure. Siguro bago pa lang tong relasyon na to guys, no? Then, pwedeng nag-expect na kayong dalawa na parang kayo na talaga sa future. Pero yun nga, hindi pa na ipapakilala sa family kasi kinikilala pa eh. Siguro may trauma na rin yung pamilya, no? Okay, so isa siguro yun sa kinakasama ng loob mo na parang hindi ka man lang ipakilala sa pamilya. Tignan natin. Meron tayong gain, cultivation, profit, conclusion. So, yung pinapakita sa akin dito guys, pagdating to sa business, or pwedeng sa source of income, pwedeng sa mga ipon, pili ko na pag-uusapan nyo naman yung pag-iipon, no? Masyado kayong matured pagdating sa pera, masyadong practical. May mga bagay lang talaga na parang ang dating sa akin is, isip bata nga kayong dalawa. Okay, na parang kailangan nyo tong parang i-overcome. Ganon siya, guys. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong 1111. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Ayan, no? So, swerte naman daw. Kumbaga, maayos eh. Kailangan nyo na siguro talaga guys magkasundo. Kasi yung pinapakita sa akin dito, maayos naman pala tong relasyon na to. Okay? Napakaliit na bagay lang talaga ng mga pinagtatalunan nyo. For example, sa kape, parang ganon, hindi pinagtimpla. Parang ganon lang siya guys kababaw. Hindi pinagtimpla, nagtampo na. Tapos ang pinagtimpla is yung katrabaho. Or yung boss. Mga ganyan. Or, hindi ko na kasi guys alam kung ano yung mga mababaw ngayon na pinag-aawayan ng mga couple, no? So, hindi kami ganon nag-aaway ng husband ko. So, hindi ko guys masyadong ma-explain. Kayo na nakakaalam niyan kung gaano kababaw yung mga pinag-aawayan niyo ng partner mo. Okay, kung ba't hindi siya guys, ba't hindi kayo guys nagiging maayos ng partner mo? Okay? So, tingnan pa natin. Basta napakababaw. Like, siguro hindi lang nagsabay kumain. Or hindi lang nag-good morning, hindi nag-good night. Mga ganyan, baka pinag-aawayan nyo na yon. Meron pa tayong admire. Ayan, no? It's time to think of everything that you admire your partner. So, baka kailangan mo na daw mag-isip. Kailangan yung i-admire yung isa't isa, guys. Okay, hindi na kayo pabata, guys. Habang nagkakaedad tayo, guys, hindi tayo palakas. Pahina tayo. Kailangan hanapin nyo na yung magiging katuwang nyo sa buhay. Okay, pero kung hindi naman yan, guys, katuwang at parang bato lang na ipupukpuk mo sa ulo mo, wag na guys, no? Dumisconnect ka na dyan. Meron tayong dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them reality. Okay? So, hayan. Titingnan natin guys. Yung bottom of the deck, sabi dito, challenges. All true soul connection involve challenges that can be overcome together. Dapat nyo daw guys, dapat daw magkasama kayong ino-overcome tong problema na to, no? Hindi nyo na dapat to pinalalaki pa yung mga problema. Okay? So, titignan natin. Tignan natin nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ni person sa'yo ngayon.
Nararamdaman, spirit guide. Meron tayo, o, diba? Sabi ko sa inyo, guys, eh. Red flag. Nararamdaman ng person parang hindi ito mag-work. Parang feeling niya ang red flag mo at nagiging red flag na rin siya. Kumbaga parang ang toxic mo, lalo siya nagiging toxic o pwede siya yung toxic. Basta hindi siya, guys, hindi kayo compatible. Hindi nyo kayang i-work out to. Kasi may mga bagay na parang hindi kayo, guys, nagkakaintindihan o hindi tumutugma sa gusto mo, sa gusto niya. So, anong nangyari, guys? Naging red flag kasi kontrapelo eh. Parang kinokontra nyo yung gusto ng isa't isa. Okay? So, sabi ko nga, guys, napaka-immature. Ay, nararamdaman ng person mo sa'yo. Parang hindi palakas, no? Hindi siya, guys, namomotivate nitong relasyon nyo. Sige, tingnan pa natin. Nararamdaman pa sa'yo ng person mo. So, guys, again, trigger warning. Take what resonate and leave what doesn't, since general reading ang ating reading. Meron tayong, diba? Rejected, Ten of Mirrors. Nararamdaman niya, guys, is parang, feeling niya, ginagawa mo lang yung mga bagay na gusto mo. Pwede may mga biro ka na parang, para sa'yo is, palambing lang. For example, pinagluto ka niya ng pagkain tapos masarap naman pero sarcastic, no? Sabi, hindi naman masarap. Diyos ko po, mga ganon. So, nasasaktan siya. Kasi sensitive yung partner mo. Yun ang totoo, guys. Sensitive tong partner mo. Okay? Baka hindi ka nagiging aware doon na sa mga simpleng banat mo is nasasaktan mo siya. So, ano pa ba yung mga pwede na masyado ng personal, na ang dating sa'yo is biro, pero sa kanya, guys, personal. Parang, pwedeng pinagtatawanan nyo siya kasama yung mga tropa mo. Parang, lambing mo lang naman yon, ganon kayo magbiruan, kilala ka ng tropa mo sa ganon. Pero, yung partner mo, guys, sabi ko nga, guys, hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi niya siguro, guys, nagigets na sa'yo biro lang, pero sa kanya, guys, nagiging big deal na yon. Ayan, no? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong fresh meat. Ace of Mirrors. Okay, so yung pinapakita sa akin, guys, ito ay parang bago pa lang or pwedeng masyado kang parang bata ka pa siguro or bata pa tong partner mo. Kasi parang yung pinapakita sa akin, guys, Ace of Mirror, parang Ace of Pentacles to eh. Meron naman daw kayang ibuga, kaya ka naman yung ipagmalaki, pero siguro nakukulangan siya. Isa pa, guys, nasasaktan mo siya, no? Baka hindi ka aware dyan. So, pag-isipan mo rin, guys, no? Wag mo masyadong isipin na parang ikaw lang yung biktima. So, nasaktan mo rin yung partner mo dito sa pinapakita sa akin dito. Ayan, pasensya na sa trap na dumaan. And especially, guys, sensitive yung partner mo. Hindi pong mahal na mahal ka niya, tapos parang pinapahiya mo siya. So, siguro yung dating is parang ina-under mo siya. Or na-under mo siya. Tingnan pa natin ano yung nararamdaman sa'yo ng partner mo. O ng person mo. The executive producer, King of Roses. King of Wands. Ito, guys, is nag-explore. Sabi, napapaisip na yan. Okay, so tingnan pa natin, guys. Meron tayong 5 of Mirrors, the Tattletale, and 7 of Mirrors, for wrong reason. Oh, may nakikita ko dito, guys, diskusyonan, no?
So, possible na parang magre-reach out pa rin yung partner mo. Tapos, mauuwi lang siya guys sa pag-aaway. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Kasi parang, i-explain niya pa rin yung side niya. Kumbaga, parang hihingi ng tawad. Tapos sabihin niya, ikaw kasi, parang ganito. Sorry na, ikaw kasi may kasalanan, ganito, ganyan. So, siyempre, magpapainit din sa ulo mo, no? So, ganun siya guys, no? Ayan, no? May apoy kasi rito. So, baka lumalha lang yung sitwasyon. Mauwi pa rin siya guys sa pagtatalo. Siguro kailangan nyo guys unawain niyo isa't isa kasi parang parehas kayong mataas, parehas kayong mainit yung ulo. Parehas kayong walang magpapakumbaba. Sabi ko nga rito guys is red flag. Pero sabi rito, magme-message siya sa'yo, ipapaliwanag niya pa rin yung side niya. Pero yun nga kagaya ng sabi ko guys is possible na mauwi to sa diskusyonan. Kasi pwedeng ginawa na niya, no? Ang sistema parang walang nanalo. So, magkaaway pa rin, no? Hindi pa rin guys nagkaayos. Hindi pa rin nagkasundo. So, kung kayo ay hanggang ganito lang guys, hindi na kayang i-workout. Siguro mas magandang i-end nyo na lang. Kasi, sabi ko nga rito guys, tingin na nga ng person mo sa relasyon nyo is masyado ng komplikado. Okay, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong don't care if you don't like me. Diba? So, darating na sa point, guys, na parang paulit-ulit kang susuyuin hanggang sa mananawa tumanuyo. Ayan, no? Hanggang sa parang kahit mag-message ka daw sa kanya, hindi na niya yan, guys, papansinin. Okay? Kasi, wino-workout niya na yung sarili niya. Ayun, nag-exercise na siya dyan, guys. So, oplan, balik, alindog na ulit siya, guys. Meron tayong what if you could send your problems away today? Ayan, no? So, parang sinasabi rito, guys, na parang bakit hindi mo daw muna kaya baguhin or unawain yung sitwasyon, unawain siya, intindihin kung ano yung nasa loobin niya. Wala naman kasi ako, guys, nakikitang, eto guys, walang third party rito. Okay, kung ikaw ay may third party sa relasyon mo, eto kasi guys, wala. Pwedeng selos lang kasi may mga ina-entertain. Pero posibleng gawin nga ng partner mo kung ulit-ulit ganun yung sistema. Kasi parang ikaw yung nagpo-push na talaga na gawin ng partner mo yon. Kasi kung makita mo yun, no, medyo may pagka-nagger yung nakikita ko. So, laging diskusyonan, laging pagtatalo yung nakikita ko dyan. So, tingnan pa natin. Meron tayong stop repeating the same thing again. Ayun, no? Napapagod na daw siya, guys, sa paulit-ulit na pwedeng pinagtatalunan nyo, paulit-ulit na concern mo, or ano man yung paulit-ulit na dinedemand mo sa kanya, guys, no? Meron tayong stop worrying. Pero nag-worry siya, guys, eh. Kinakalman niya lang yung sarili niya, oh. Oo. Pero sabi ko sa inyo, guys, magre-reach out pa rin, pero patatakot na siya eh. Kasi yung huling nag-reach out siguro siya sa inyo guys is hindi naman nag-work na. Okay? Kung baga parang naayos yun tapos hindi na nag-work. Meron tayong treat yourself, eat whatever you want. Ayan. What else? Kasi gusto na lang niya guys, enjoy yung buhay niya. Ayan, no? Parang bahala na kayo sa issue nyo, basta ako mananahimik dito, guys. Parang ganon. Okay, then, alam nyo, guys, pagka tinatanong ka ng mga tropa niya, naman, no, tinutokso siya. Wala siyang masabi dito. Okay, kasi, parang ang dating siya na lang lagi yung mali, no? Siguro nga talagang mas lamang yung pagkakamali niya. Pero, kailangan pa rin natin, guys, i-consider na tao lang tayo. Nasasaktan, nagkakamali. So, kung naman pagkakamali, kailangan parang tinatama and pag-usapan, okay? Tignan natin ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo. Meron tayong, I know that I crossed the line with you. Meron tayong, I left when I saw you with someone. Okay. Meron tayong, I don't react when people mention you. Diba? So,
Kakasabi ko lang guys, I know, I don't react when people mention you. Siya nag-react. Kasi parang natutukso siya eh. Naasar siya na parang siya yung may mali. Na parang kailangan, meron siya kailangan baguhin sa sarili niya. I think naging toxic din naman talaga siya guys. Pero siguro, kailangan pa rin natin i-consider na balat lang natin yung tumatanda. Totoo yan guys, no? Ang soul natin, bata pa rin yan. So, kung isip bata, guys, normal na maramdaman yun ng isang individual. Okay? Titignan natin yung zodiac sign ng partner mo. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, okay, Libra, and Pisces. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn, and Libra. Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Virgo, and Scorpio energy. Okay. Sa side mo, titignan natin. Oops. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Parang nabaligtad ko yung card. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Parang wala ka nang nararamdaman. Nakipagmatigasan. Nagtatago ka siguro, no? Blinak mo to. Oh. The single mom. Oh. Single mom ka ba? Or solo parent? Ayan. Queen of Rings. So, nakikita ko sa'yo, talagang matured ka na sa sitwasyon. Lalo na nga is kung may mga obligasyon ka na ganito. Isa pa guys, parang hindi na kasi kayo nakikipaglaro. Gusto mo na ng parang seryoso na eh. Ayaw mo nang bastang laro-laro lang. Parang ganon. Tignan natin. Meron tayong, meron tayong self-elimination. Sorry. 8 of Flutes. So, travel. Pwedeng umalis ka dito. Parang ganon. Naglayas ka. Nag-alsabalutan ka. Iniwan mo siya. Inalikuran mo na tong taong to. Parang ganon. Or pwede naman guys na kaya single mom kasi nga, pwedeng siya yung asawa mo. Baka may anak kayo talaga. And parang nandun ka na sa point na parang wala ka nang pakialam kung ano man ang tawag sa'yo ng ibang tao. Kung maging solo parent ka. Basta hindi mo na kaya tong sistema na to. Kaya naglalayas ka kung nagsama kayo ng partner mo. Parang nandun yung love pero hindi na siya worth it. Parang ganon. Meron tayong 9 of Mirrors, blindsided. Okay, blindsided. 'Di ba? Nabulagan ka eh. Siguro ngayon ka lang natatauhan din. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aries, Virgo, Cancer, and Scorpio. Meron tayong Aquarius, Scorpio, Libra, and Sagittarius. Okay, Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Capricorn, and Leo energy. Ayan. Tignan naman natin guys, in the near future, saan na ito papunta? No justification needed. Diba? So, I think mamumuhay ka na mag-isa. O, maghiwalay kayo ng matagal na itong taong to. I know you're lucky. Diba? Sabi rito guys, swerte na talaga kayo sa isa't isa eh. Ang problema lang guys, naging ungrateful. Ganun siya. O hindi na kontento. Meron tayong sleep on it. Ayan, madalas ka napapaginipan ng partner mo. I think ipaglalaban ka rin niya. Kasabi dito, say it louder. Oh. Mismong damdamin niya na yung naghihimutok dito na parang ipaglaban natin to. Okay, so ayan yung nakikita ko in the near future. Mag-reach out pa rin sa inyo to. Pero sabi nga sa akin dito, pipiliin mo na mag-self-love. Parang nag-enjoy ka na
para mag-party-party kasama yung mga friends, or ngayon mo lang na-enjoy yung buhay. Okay, so yan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.